Good morning. Happy blessed Sunday, everyone. And we are very thankful for God has given us the opportunity to study His Word this morning. The topic this morning that I want to share to all of you is in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1 to 14. Allow me to read the passage. Mga Ngaral, chapter 12, verse 1 to 14. Alalahanin mo ang iyong manilika sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon ng puno ng kaguluhan, panahong hindi mo madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago dumilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon katakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon di ka makalakad at mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagranasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanakilang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan, lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ng lalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niya mabuti ang mga kasabihan at sinubo kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyasiya at isinulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis ng pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral at pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. And we thank God upon reading His Word, because I believe He already blessed His Word this morning. Ang pamagat po ng pag-aaral natin sa umagang ito ay alalahanin mo ang iyong manilika. Remember your Creator. The question is, naalala mo ba ang iyong manilika? The author of this book is Solomon, the wisest man who ever lived here on earth. Of course, except kay Jesus, because Jesus Christ is the wisest man who ever lived here on earth. At kung titingnan po natin sa pag-aaral na to, sabi ni Solomon, let us study the background. Who is Solomon? Para magkaroon lang po tayo ng background. Si Solomon po, he is the son of David. He is the king of Israel at that time when he wrote this letter. Mga ngaral, from the Hebrew word Kohelet, which means the one who calls or gathers. From the Septuagint titled Ecclesiastes, the preacher, which comes from the word ecclesia o assembly. Etong mga ngaral po na to ay, ang pinakatema po na to is in search what is the true meaning of life. Pagdating po sa buhay po ni Solomon, naranasan niya po ang katanyagan, kapangyarihan,
kalakasan, o sa madaling salita, siya po ay mayroong authority, power, fame, honor as a king. Pero ang lahat ng ito po ay nagsimula because God has blessed him. When we go back to the scripture in the 1 Kings chapter 3 verse 9, the Lord appeared to Solomon and the Lord asked Solomon, ano ang nais mong ibigay ko sa iyo? And Solomon answered. Basahin lang po natin ang 1 King chapter 3, 1-9. Makikita po natin, God blessed Solomon. He gave Solomon wisdom. Basahin po natin. Verse 4, sabi dito, minsan pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay siya roon ng adandang handog at susunugin nung una. Kinabigahan samantalay siya'y naroon sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika niya. He appeared to Solomon in his dream. He asked Solomon, ano ang nais kong ibigay sa iyo? At ang sagot po ni Solomon, kinahabagan ninyo ako at puspusong minahal ng aking amang si David. At naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya, nang marapati ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh, aking Diyos, ginawa niyo po akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagamat ako'y bata pat walang karanasan. Pinamuno niyo po ako sa iyong bayan, at bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Verse 9, bigyan niyo po ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Kaya kung titingnan po sa Mangangaral, chapter 12, babalikan natin ang buhay ni Solomon. As I've said kanina po, fame, wisdom, honor, power ay naranasan ni Solomon, being a king of the Israel. Pero bago nangyari lahat yon, ay ang Diyos mismo ang nagpala sa kanya. At nung tinanong ng Diyos si Solomon, ano ang ibibigay ko sa iyo? He asked wisdom from the Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng isang pusong maunawain na marunong pumatol kung ano ang mabuti at tama, at upang pangunahan ng iyong bayan, ang bansang Israel. At the Lord answered sa verse 10, ikinalagod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay pagkaunawa at katilinuhang humatol, ipagkakaloob ko sa iyong hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan, karangalan na hindi mapapatayan ng sino mang hari ng tanang buhay mo. At kung namumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at utos, tulad ng ginawa ng iyong mang si David, pagkakaloob pa kita ng mahabang buhay. Kaya kung titingnan po natin ang pinanggagalingan po ng Mangangaral chapter 12, it is the culmination of Solomon's life. Everything that he had experienced, everything that he have learned sa kanyang buhay, ay isinulat niya na ito para mapaalalahanan ang bansang Israel at that time. At ganun din tayo. Pag kinuha natin ang universal principle or universal teaching, applicable din po ito sa panahon po natin. Ang tanong, are you searching what is the true meaning of life? Maaaring nagtatanong ka, what is life? And Ecclesiastes chapter 1 verse 1, Solomon said, vanity is vanity. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. The question is, wala nga ba talagang kabuluhan ang lahat ng bagay? Now, we proceed. Kung aaralin po natin ang buong chapter ng Mangangaral, pinaalalahanan po ni Solomon from the written word of God ang mga kabataan, ang mga may edad, na dapat ito ang gawin. Unang point po natin, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong manlilikha
sa panahon ng iyong kabataan. Why? Dahil kapag ikaw ay bata pa, marami ka pang magagawa. You have the strength para gawin ang mga bagay na dapat mong gawin. Sa paglilingkod sa Diyos, para sa iyong pamilya, para sa iyong ikabubuhay. Kaya Solomon says, remember your Creator in the days of your youth. Sa mga kabataan na nanonood ngayon, ano ang iyong kinakaabalahan? Ano ang iyong pinagtutuunan ng iyong lakas? Yan ba ay mga bagay na panlupa lamang? Nawa ang dalangin ko at ang paalala ng salita ng Diyos sa umagang ito, magkaroon ka ng eternal value. Lahat ng ginagawa mo, that it will bring glory to the Lord. Pangalawang puntos, alalahanin mo ang iyong manlilika ay iyong pagtanda. Alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong katandaan. Sabi po sa verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. And so on and so forth. Kaya kung titingnan po natin, napakahalaga po na magkaroon tayo ng tunay na pag-alala sa Diyos na ating manlilika. At ito'y makikita sa ating mga buhay. Everything that we've learned, we must put it into application. Hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos. Dapat ito'y nakikita sa ating mga buhay. Only by God's grace that we may put it into application. In the book of James, be a doer of God's word. Nawa sa ating pagtanda ay lagi po nating alalahanin na ang Diyos na ating manlilika. At nawa, everything that we've learned and experienced, we need to put into application. Hindi sapat na alam natin ang mga bagay. Hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos. Though napakaganda, we know the Word of God. But the question is, ito ba ay sinusunod natin? Ito ba ay ipinamumuhay natin? In this present age, even sa panahon po nila, marami pong hindi nagbabasa ng Biblia. Ngunit, binabasa nila ang ating mga buhay. It is a big challenge for all of us na tayong mga Kristiyano na makita sa ating mga buhay ang salita ng Diyos ay ating pinamumuhay. And it's only by the divine power of God, through faith in Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, na ito ay patuloy makita sa ating buhay. Pangatlong puntos, alalahanin mo ang iyong manlilika sa lahat ng panahon. All the days of your life, remember your Creator. The Bible says, teach us, O Lord, to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Sa iyong kabataan, sa iyong pagtanda, do you use your time wisely? Saan mo ginagamit ang iyong oras? Spend and use your time wisely for God's glory. Maging pagpapala ka sa iyong pamilya, maging pagpapala ka sa iyong kapwa, ang mga bagay ba na iyong ginagawa ngayon, ito ba ay merong eternal value? O dito lang yan sa panlupa? Always remember, life is too short and life is uncertain. Ang sabi po ni Solomon, na naranasan niya ang karangalan, katanyagan, kapangyarihan, including nga ang kababaihan at that time. Pero kung titingnan natin, in the latter part of his life, he realized that ang lahat ng mga bagay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, you are searching and you are asking, what is the true meaning of life? Remember this, life begins and ends with Jesus Christ. Maaring nakakaranas ka sa panahon ngayon na merong vacuum ang iyong puso. Beauty and fame, power ay meron ka. Maaring hindi tulad ng Solomon, pero meron kang power, meron kang authority, meron kang fame, kilala ka sa lipunan, sa iyong ginagalawan. Pero you are searching what is life. Maaaring nasubukan mo na ang lahat ng bagay dito sa lupa.
at ito'y natamo mo. Pero meron pa ring longing, meron pa ring vacuum sa iyong puso. It's about time you surrender your life to Jesus. Because life without Jesus has no meaning. If you have Jesus in your heart, it means you have life. Before it's too late, go back to your Creator, the one who gave you life. Surrender your life to Jesus, kasama ang iyong buong sambahayan, because life is too short. The Bible says, what shall a profit a man? Even he gained the whole world, but he will lost his own soul. Ang dalangin ko sa umagang ito, in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1 to 14, in the conclusion of the matter, Solomon said in the written word of God, ano nga ba ang buong katungkulan ng tao sa Diyos? The chief goal of a man is to fear God and to obey His word. Because, verse 14, all of us will be held accountable to God, whether it is good or bad. God is sovereign. He knows everything. Walang makakatago sa harapan ng Diyos. He is our Almighty God. He is our Creator. Kaya sa oras po na to, go back to your Creator. Maaring nasubukan mo na ang lahat ng bagay at hindi mo pa rin mahanap ang tunay na kahulugan ng buhay. It's about time. Repent from your sin. Magsisi ka ng kasalanan and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. It is a personal relationship with Jesus Christ as your Lord and Savior. Amidst of this pandemic, maaring naranasan mo din ang tanong ni Solomon, ang buhay ay walang kabuluhan. Magiging walang kabuluhan lamang ang buhay apart from Jesus Christ. Only the world without God is vanity of vanities. But with God, life has meaning. Life has full of purpose if you put Jesus first in your life. A challenge for all of us sa oras na to, naaalala mo ba ang iyong manlilikha? Maaring naalala mo siya, pero ang tanong, nakikita ba sa iyong mga buhay? Naaalala mo ba ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kahinaan? Sa panahon ng iyong kalakasan? Meron man o wala, siya ba yung naalala? Kadalasan, sad to say, naalala lamang ang Panginoon sa gitna ng krisis. Sa iyong kahinaan o kalakasan, sa iyong katagumpayan man o kababagan, always remember your Creator. O wag nawa sana maging pahingi noon. Nawa maalala mo ang iyong manlilikha, hindi lamang sa panahon kapag ikaw ay may kailangan. Ang biruan nga minsan, ang Panginoon ay nagiging pahingi noon tuloy. Nawa sa 3 puntos na ating inaral. Remember your Creator in the days of your youth. Remember your Creator as you get older. Remember your Creator all the days of your life. And verse 13 and 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang masasabi ko, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat po ng ating gagawin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay magsusulit tayo sa Diyos. Alalahanin natin, remember your Creator before it's too late. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And sa lahat ng ating ginagawa, acknowledge Him that He is the sovereign Lord of your life. That apart from Jesus Christ, apart from God, we can do nothing. It's all about Jesus Christ. Be glorified in everything we do. In what ways na naalala mo ang iyong manlilikha? I believe it is not an accident na ikaw po ay nakakapanood ng video ito. God has a purpose in your life. Kaya sa umagang ito po, the challenge for all of us, remember your Creator and give Him all the glory in everything you do. And I would like to end this message sa umagang ito sa isang panalangin. And I would like to invite you, if you are
not yet sure sa iyong kaligtasan, sundan mo ang panalangin ng pagtanggap. It's between you and God. I'm just an instrument para sa panalangin ito. Let us pray. Heavenly Father, I acknowledge you that you are my Creator. You are the one who gave me life. Kaya Panginoon, I ask forgiveness. Kinikilala ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. I need you in my life. Panginoong Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. At dalangin ko, O Diyos, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At tulungan niyo po ako na magkaroon ng tunay na pagsunod sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Friends, we remember our Creator, the one who gave us life. Because life is beautiful with Jesus. And God bless everyone.